popular. Si Usana, ready na yan i-release. Hindi naman namin yan ginawa para lang ma-hold. Gusto namin matanggap niyo siya. Okay? Gusto namin talaga because this is for new brand partners. Okay? Para bakit? Para early reward. Pag bago pa lang ako, bukod sa new sales bonus, I'm going to receive the milestone bonus. Di ba? Yun yun. So, kaya tayo merong 1, 2, 3, and 8 to make it harder for you. Pero dahil nga, we understand that when we launched it last year, medyo nalilito. Kahit yung mga existing brand partners natin, medyo nalito sila sa ating dati. Di ba? Kasi may week 1 to 4, 5 to 8. So, litong-lito yung mga tao. So, dahil doon, sinimplify na po ni Usana. So, napakasimple. Kahit bago ka, ngayon mo palang narinig, may explain mo to. Okay? Ang unang milestone, kung ako ang nag-run ng Paysetter, week 1 ko, nakapag-direct agad ako ng isang brand partner, nag-pay in siya ng energy kit or 200 points, meron na akong magkano? Next week, may $30 na ako at hindi lang yon, may new sales bonus ako. So, yung second week ko, meron na akong $50 new sales bonus na 20 plus 30. Diba, para sa mga bago at makareceive ka nun on your first week or second week, sobrang di naman natin napupulot yung magkano yung $50 to 5? Hindi natin yan napupulot kung saan-saan, di ba? Tsaka para talagang maniwala sa atin yung mga bago, wow, talagang totoo, di ba? Kasi talagang para dun yun. Early reward. We are helping our new brand partners na mag-earn talaga agad. Okay? And then the next one, tanggalin nyo na daw yung mindset nyo, nasa dulo pa. Yung luma. Yung luma na week 1 to 4, 5 to 8, kalimutan nyo na yon. Ito na siya. Okay? Hindi siya promo. So for Asia Pacific region, this is going to be the milestone bonus program. Okay? So hindi na to promo. So let's go to milestone 2. Okay? Milestone 2, mag-a-add ako ng 3. Ano ba itong red carpet? No? Mag-a-add ako ng 3 brand partner na may tig to 200 ulit. Diba? After nun, so ilan na? May 800 na kayo. Yes. Makaka-receive ka na ng 120. Unlike dun sa dati natin, okay, unlike, pero talaga namang create naman talaga yon para din talaga maging maganda para sa inyo. Pero ito kasi, walang time frame. So kung ang week 1 nyo, sobrang todong-todo kayo, ganadong-ganado kayo, week 1 nakapag direct na kayo ng 4 na may tig to 200. Sa second week, meron na kayong 150. Marireceive nyo na yun. Hindi nyo na kailangan maghintay ng week 5 to 8 to receive the milestone bonus 2. Is it clear? Yes! Diba? Sobrang dali, diba? Yes. Napakadali niya na kahit sino may explain to. Diba? Hindi na kayo magbibilang kailan ba. Ihintayin nyo pa yung week 5. And then of course, the milestone bonus 3 still remains the same. You have to be Paysetter. Okay, ano yung ibig sabihin ng Paysetter? Meron ng 4 na brand partner. Nakapag 1.6 kayo within your 13 weeks at nag-subscribe and save yung 4 na yon. Kaya natin to yung 1 and 2, pine-prepare natin sila. Okay? Pine-prepare na natin sila, may 4 ka ng brand partner. Okay? So kung naggawa mo to ng week 2 pa lang, so week 2 after 4 weeks, mag-SS tong 4 na to, 'di ba? Magsusubscribe and save sila, na tig to 200, ang total mo 1.6. Paysetter ka na nun. Hindi ka na maghihintay ng matagal. Yun yung sinasabi natin na ngayon, yun yung difference. Hindi na natin kailangan maghintay. You can earn that as early, yung milestone 2, as early as your second week. Kaya na, kung talagang todong-todo, marireceive mo na talaga siya, magre-reflect na siya sa inyong
check stop. Okay? So, clear? Clear? Okay. Next, ay ako ba? Okay, example. Okay, ito yung example natin kanina. I-click ko na lang. Ayan. Ayan. So, example natin, yung apat na tao to apat na tao times 200. Yung example ko kanina, makukuha mo agad yung 150. Kung hindi ka naman talaga sobrang apat agad, okay, meron ka naman din yung isa muna na 30 and then the next one yung 120. Okay? And then that milestone bonus 3, ito yung tandaan natin, 1/6 combination ng volume mo ng brand partner and PC. Pero yung apat doon, so hindi ka titigil sa apat. Kasi hindi naman siya, hindi ka talaga titigil ng pagdidirect. Okay, porket apat lang ang required, apat ka lang titigil. Anong mangyayari? Lagi kang magdidirect sponsor pa rin. So it can be more than 4. Okay? More than 4. Basta ang apat doon, may subscribe and save. Bakit tayo merong subscribe and save na? Ang difference ngayon, kailangan kasi natin retention. Kailangan nating ma-retain yung mga tao. Hindi tayo nag-present, nag-enroll lang. After that, base setter ka na. Nakalimutan mo na sila. Diba? Ngayon, kailangan magpapa-pay setter sila. Pero hindi din ibig sabihin na yung unang pay setter lang. Ay, unang subscribe and save lang. Ano ba yung objective natin? Bakit tayo nag-direct sponsor? Ang required lang yung unang subscribe and save, makukuha mo na yung pay setter. But it doesn't mean na mag-stop siya after ng first subscribe and save. Remember, our goal ay tuloy-tuloy na ma-build yung organization through the subscribe and save program. So, kailangan continuous on. Okay? Kasi kailangan ma-build yung habit ng mga bagong brand partner sa ating subscribe and save program. Kasi kung tatanungin nyo, lahat ng mga matatagal na dito, mga mentors nyo, coach, bakit naging sustainable yung business nila? Because of the subscribe and save. So, kaya siya importante na nilagay natin siya doon sa pay setter program. Okay? Yeah. Yes. Next. O yan. Ito na. After the milestone, ito lagi nating tatandaan yung pay setter. Lagi itong towards the pay setter program eh. Lifetime pay setter. Ano ba, no? When we launched the pay setter program last year, remember that we require all those who have the pay setter status to recall every year. Yeah. For them to maintain their pay setter, kailangan may recall every year. Yun last year when we launched it. But last January 30, so during the regional convention, we announced that we are removing the annual requalification. So, lahat ng pay setter, lifetime na kayong pay setter. Diba? Ibig sabihin, hindi yun na laging iisipin na every... Pero, ito hindi yun ni-remove para hindi na kayo mag-direct. Okay? Binigay na lang sa inyo yung title. Okay? Pero, kahit hindi yan nire-require, magdidirect talaga kayo na magdidirect. Because that's... Yun talaga siya. Diba? Pero, that's a very good news to all those who have pay setter status. Diba? That's from yung removal ng requalification. But how about, do you know anyone na hindi nag-pay setter? Meron ba kayong nakilala? May downlines ba kayo na hindi na... Nung ni-remove yun, anong mangyayari dun sa mga walang pay set? Wala na sila. Hindi na sila kasi, ano na sila eh, wala nang annual requalification, remember? So they missed their first 13 weeks. So that's why, this week, starting this week, when we launch the requalification, this is once in a lifetime promo for all those na walang pay setter status. So what are you gonna do? Tingnan nyo, lahat ng mga downlines nyo na patuloy pa rin lumalaban, nagyuyusana, bumibili, nagdidirect, na hindi pay setter. Diba? Tell them that we have this promo starting May, 14 weeks, reset ngayon. Okay?
para magkaroon na sila ng chance. This is their chance para magkaroon sila ng matching bonus and pay setter title. Okay? So starting this week, next yan, starting this week, May 2 to August 7, so pag bibilangin yan, 14 weeks yan. Ibig sabihin, ngayon kasi ibabalita nyo pa lang. Diba? Ibabalita nyo pa lang sa mga downlines nyo yan. So, hindi natin week 1 agad, week 0 ngayon. So, kailangan action na kayo ngayon, ha? Huwag nyo hintayin yung week 7. Doon nyo palang binabalita. Okay? Week 0 ngayon, for all of you, para kontakin silang lahat at sabihin ito, ipaalala ulit sa kanila ano yung benefits ng pay setter, ituloy-tuloy kung ano man yung naputol sa kanila. Okay? This is their week 0. So lahat ng mga mapipayin nila this week, yun yung magiging count. Maka-count doon. Okay? Pero sasabihin nyo, ano bang huwag nyo masasabi pala. Baka kasi isipin nyo, wala naman ako matching bonus doon kasi, di ba, ang matching bonus, kahit ako ay pay setter, si Lois ay nag-requal, wala na akong makukuhang matching bonus sa kanya. Pero titiisin ko ba yun? Hindi ko yung titiisin. Papa-requal ko pa rin siya. Why? Kasi, siya naman, magkakaroon siya ng chance to earn the matching bonus sa mga dinirect niya. Diba? Hindi ako madamot na apply. Diba? Tutulungan ko pa rin siya. Pero dahil hindi ka rin madamot, bibigyan ka pa rin. Hindi sana ng mga benefits. Okay? Ang lahat ng magre-requal, sino mga nagra-run ng mga incentive trip dito? Dapat lahat tayo, ha? So, lahat ng magre-requal will be counted sa quarterly rising star. Remember, may mga pay setter, diba? Na requirements. So, may points na kayo. Hindi lang yan for new people. Okay, na ma-direct nyo. Yung points na yon, pwede rin, mas mapapiset, mapa-recall nyo sila. Counted dyan sa Rising Star, counted sa Hokkaido, and sa Sellaviv Winter Retreat na i-discuss ni Joyce later. And they are going to be invited sa ating Pay Setter Masterclass at Elevating You recognition. As a rampa sila doon as if they are our new brand partners. Kasi marami siya. So, anong gagawin nyo talaga ngayon is your chance. Kasi may listahan kami. Ang customer service, ang team ni Joyce, may listahan kami. Napakadami nun. Napatuloy pa rin. Hindi lang yan yung hindi nag-miss. Hindi, marami pa rin na kahit hindi nagpe-pay setter, nagsusubscribe and save pa rin, may direct pa rin. So please lang, okay, tulungan natin sila. Okay? Para sa atin, may question ba? Dahil first time nyo pala itong malilinig nyo sa lahat pati Q&A. Discussion. Okay. Dahil, may question ba? Malinaw ba so far? Okay. Sa mga nagre-recall pala, so, later na nga. Hindi ngayon na, yung mga nagre-recall, okay, makaka-receive pa sila ng milestone bonus. Ano? Guess? Okay. Good news. Okay? Dati wala, di ba? Sa lahat ng recall promo natin, walang nare-receive. But this time, all those who will requalify will earn the milestone bonus free. $150. Diba? Dati wala yun. Ito ngayon, so wala na yung reason, diba? As in I think that's gonna be very, sa kanila, motivating for them. Okay? Ito na, question number 1. Is the elevated and simplified milestone bonus a global change? Sa APAC lang to. Ano yung APAC? Australia, New Zealand, Hong Kong, Singapore, yung lahat na under kay Ma'am Vivian. Okay, lahat ng mga nasa Asia except China, of course, saka India. Okay? So, anong ibig sabihin nun? Kung ako ay taga-Pilipinas, meron akong na-direct sa Amerika na hindi siya included sa APAC, ano yon? Mag-earn ba ako ng milestone?
Yes. Ang basis ng milestone bonus na para sa IPA Club, yung mag-earn. Yung mag-earn, kung ang home market ng sponsor ay nasa IPAC region, they will be receiving the simplified. Pero kung si Lois ay nasa Amerika, nag-200 siya, may 30 ako. Pero si Lois, para mag-earn ng milestone bonus, siya yung week 1 to 4, yung last year na nilaunch yung week 1 to 4, week 5 to 8. Oo, kasi regional to. Ang regional na ibig sabihin, kung saan ang home market nung mag-earn. Pero, kasi diba, remember the Paysetter program, wala namang binago. Ang Paysetter, kahit nasaan ka, nasaan ang dinirect mo, counted siya. So, ganun siya. Okay? So, next one. If I have already earned MB1, can I still earn MB2 and 3 using the new qualification? Yes. Okay? Kaya ako tinatanong sino. Kasi kung may na-earn na kayo, itutuloy. Basta nasa within 13 weeks pa kayo Basta di ba yung huli? Ano yung huli? 1.6? Kasi ito yung last. Yung 150 na. Pero kung halimbawa yung dati kayo, yung 50, itutuloy nyo lang yun, yung 100 tsaka yung 150. Okay? Next. I have already signed up for 2 BP before May 2. Sino dito yung last week nakapag may pay last week? Baka malungkot kayo Diba? Diba? Ako ay nagra-run. Kunwari, ako ay nag-enroll noong April. Wala pa akong na-earn na milestone bonus, pero may pay ako last week, April 30. Okay? Ang good news, kasama ka na dito. May 200 ako last week. So this week, magre-reflect na siya sa check stub. Meron na kayong $30 immediately. Okay? So titingnan namin lahat ng hindi pa nag-earn ng milestone bonus na within 13 weeks pa, okay, na pumasok doon sa 1, 2. Remember yung 1, 2, pag may 200 ka, meron ka ng 30. So kung last week, before cut-off na May 2, nag-enroll ka ng 4, may 800, huwag kang malungkot. Makukuha mo yung 150 ngayong week. Clear? Clear tayo doon? Okay. Ayan, if I have already earned MB1, can I restart and earn MB1, 2, 3? No. Yung kanina, pag MB1, ang itutuloy mo lang 2 and 3. Hindi mo siya, naka-earn ka na ng 50 ulitin mo agad 30. 300 lang pinangako namin di ba? Mag-aabono pa ako. So no, pag nag-earn ka na ng 1 na 50, ang itutuloy nyo na lang yung 100 saka yung 150 ulit. Okay? Next. I'm still within my first 13 weeks. I have not yet earned 150, but I have already sponsored 1 to 3 brand partners na may tig to 200, so may 600 ako before May 2, di ba? Ito yung sinasabi ko kanina. Makukuha mo na yung $30. Pero kung yan ay 800 na, 150 na siya. Okay? Next. Ito na yon. Ito na example ko. Nag-accumulate na siya ng less than 1.6. Kumbaga 800, nag-1,000 na siya bago mag-May 2. Hindi naman yun masasayang para sa milestone nyo. Makukuha nyo na agad. Kasi baka ma-surprise kayo, meron kayo sa check stub na 30, or 150, magulat kayo saan galing. Dun yun. Okay? Kung meron kayong mga pinaghirapan ng mga nakaraang weeks, okay? Makukuha nyo yun ngayon, hindi yun masasayang. Okay? Is the Paysetter requalification global? Ito yung global. Ang requal, kung meron kayong downline sa Amerika, sa Canada, sa Europe, na hindi siya Paysetter, this requalification promo is global. Yun yung difference ng kanina, yung milestone bonus. Itong promo na to, pwede nyo balitaan lahat ng mga downlines nyo rin globally ng promo na to. Okay? Next.
When does the requalification program start and end? Kakasabi ko lang eh. May 2 after May 2 after cut-off hanggang August 8 before cut-off. Okay? Baka kasi may magtanong, Ma'am, na-enroll ko siya nung May 1 alauna. Kasama ba siya? Diba? Kakasabi ko lang, May 2 after cut-off. Okay? Ibig sabihin kaya siya reset, pag nagre-requal ka, i-reset natin 0. Yun yun. Yun yung difference din sa MB. Kasi magra-run ka, mag-start ka ngayong week. Lahat ng madidirect mo ngayong week, yun yung makakount towards your requalification run. Okay? Who can take part in this pay center requalification? Lahat ng at least may 1 order from January 2023 na walang pay center. Kasi pag naman dati pa, 2022, walang order. Dapat mag-re-enroll na ito. Pero bibigyan pa rin natin sila ng chance. Nilagay lang namin to. Pero kung meron talaga kayong gusto, kasi meron talagang lumapit, nag-enroll siya noong 2020. Wala siyang pay center program, pero alam mo yon, gusto niya ituloy. Why? Kasi meron na siyang ilalim eh. Diba? So, pwede pa rin siya mag-require. Hindi naman siya mag